Taka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Taka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Magasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tam-is usab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga nagsupsup sa kahuyang kinabag-an alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminawon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab og mga paglunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katao. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyu may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. Way magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulong manon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyutaman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa anon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mayong udto kaninyong tanan, mayong udto. Welcome sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon. Ang Paka, Paminawa, Apil Kamatuoran, ang kuna second edition. Di atas sa Paka sa udto. Buhis ko taputa sa mga butang katalingbanon nga doon akong kalambigitan na kinabag ang katawhan. Ikaw ako kitang tanan, busa plastari. Makikuban kanamo hangtod na sa 1:30. Sa ako nag-iingon ni atas atong programa Paka sa udto. Doon na po tayo Paka sa buntag. Ang atong Paka sa buntag, alas 6 or alas 7, alas 6:30, no? Alas 6:30 nga to na sa alas 8. Muna'y atong Paka sa buntag. Ang Paka sa udto, alas 12 nga to sa 1:30. Duha ka hugna gyapon nga atong tulumanon. Ang unang hugna padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mga informasyon nga atong pagkakutloon gikan sa lalawigan sa Bukidnon. Labi na gyud sa pagpadagan ni Governor Onil Roque, isip siya mo'y atong gisangunan nga gobernador sa atong probinsya. Apil usab nini ang pag-update nato sa mga kalihukan ni Congresswoman Laarni Roque, representante nato sa 4th District sa atong lalawigan. Representante dito sa Kongreso. Samtang ang atong second round kay duha ka hugna maning atong programa, ang atong second round mga balita, isyu, komentaryo
nga gidalit kaninyo gikan deres atong Radio Paka Studio. Lahos diha sa istasyon sa Radio Mano-Mano. 99.3 sa dial sa inyong mga radyo diha sa siyudad sa Valencia. Og ang atong second round usab gidalit kaninyo ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Federsen nga nakabase dito sa Amerika. Sa second round na siya. Sa ngalan sa kinatabukang puwersa, kung nasa nakalive usab kining atong tulumanon sa Radio Mano-Mano, kinatabukang puwersa sa Radio Mano-Mano gipanguluhan sa tag-iya mismo, kani board member sa atong probinsya sa Bukidnon, Mano-Mano numero 1 Parirene Centillas, inabagan usab sa program director kasamtangan kugihan nga city councilor diha sa siyudad sa Valencia, Mano-Mano Tracy Lando Centillas. Uban usab sa atong mga kaubanan sa technical department, sila si Mano-Mano G-Boy Corsiles Centillas, Mano-Mano G.R. Bustamante, og si Mano-Mano Giovanni Hilig, G2 Hilig. Samtang sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Binamin Pitugo. Prinsipyo sa publiko ug baruganan sa katauhan. Kini si Mano-Mano Jis Vicente at your service, wherever you are. Dapiton ka mo na mo, gikan nining orasa hangtod na sa 1:30. Uy, namatay ang mayor sa kuano, Ubay Bohol. Buutan ra mo kuno ning mayura. Ubay Bohol. Subok karon ang katawhan sa lungsod sa Ubay tungod sa pagpanaw. Sa mayor ditong dapita. Sa man Violeta Diangco Reyes, Municipal Mayor of Ubay, Bohol. Mayor Reyes nag-alagad sulod sa pipila ka katuigan na sa lungsod sa Ubay. Amo ni si Honorable Violeta D. Kinindi mo ni siya ang Diangco. Yang middle name, Reyes. Natao July 25, 1967. Namatay June 22, 2026. Municipal Mayor of Ubay, Bohol. May her soul rest in eternal peace. So mo ni ang great pasubo no sa provincial government sa Bohol ngadto sa usa sa ilang mga mayor ditong dapita. Aktibo ni siya nga mayor nga namatay, babae ni Mayor Violeta Diangco Reyes sa lungsod sa Ubay, Bohol. Half mask ang ilang kuan dito ang ilang flag gi half mask agi pagtahod kasub-anan sa katawhan sa Ubay, labi na gyud sa pamilya ni Mayor Violeta Diangco Reyes. Bata-bata pa ni nga mayor. Di mamatiguang og naong Dili patiguang og naong. 57 o 58. Wala na aning idara. Sige. Di man nato ni kaila pero naaman ta sa social media, live man ta sa atong mga pages sa Facebook. Ito na lang po nato atong condolences sa pamilya ni Mayor Reyes.
ang mayor sa Ubay Bohol. Ang vice mayor ani mo'y makapuli by law of succession. Live ang atong programa sa kunagingon sa duha nato ka mga Facebook pages. Ang Jess Vicente Paca page 1 programs and vlogs. O ang Jess Vicente Paca page 2 and vlogs. O live buta dito sa Jess Vicente nga account o kang Abdul Salam nga account. Live usab kita sa atong account sa YouTube. Atong Paca page channel. Naka-live usab kining atong programa. Ano ito sa atong first round sa programang Paca, second edition, ang padayon sa pag-uswag Bukidnon. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Giagak sa programang Paca. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paca. Tulumanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Naanapos tumoy. Gara-gara na ni ato naman yung gilimpiyuhan na kung dagom ani. Kaya mo naman nagplaka. Pero naagya po'y kasangit bang hugaw sa tumoy pagyod. Tay. Garaon na yung mga computer karon, no? Na naman tatas computer age. High-tech naman tatakaroon sa atong mga kahimanan, pero naagya po din yung plakang guba. Niyata sa atong unang hugna sa programang Paca Second Edition, ang atong padayon sa pag-uswag Bukidnon. Plastar mo, plastar. Sumayo na to kung sa mga balita sa atong lalawigan sa Bukidnon. Sundan na to makalihukan sa atong gobernador, labi na gyud sa iyang mga proyekto, mga programa nga nahimo og gihan-ay pa o kinidayon ang uban pa niyang mga lakaw. Opisyal nga lakaw may kalambigitan sa iyang pagka-gobernador. Unahon sa nato ning sa Kapitolyo Provincial, lilion na to kung sa mga nagunang kasayuran karon sa atong Kapitolyo Provincial. Nakauli na bang atong gobernador? Nakauli na ba sa gobernador? Gikan siyang biyahe. Dato laban sa tribong Higaonon alang sa kalasangan o kinaiyahan isip sentro sa kalihukan sa katawhan. Gi-interview ni Fredilyn Ragandang, ang ato sang partner diri sa atong programa. Fred, pasudlon tara ka niya, Fred, ha? Kinis Fredilyn Ragandang, muna siya ang uban pirmi ni Governor Onel Roque, ug dunay mga lakaw within Bukidnon area. Pero sa biyahe ni Governor Roque dito sa Canada, no? Nito miaging simana, lisod po, gubanon si Fredilyn. Basig, misinterpret na sa uban ba nga, uy, kuyaw na ni Fredilyn na, ikog-ikog naman ni Governor, adios. Diba ko sa nahunas tao? Lisod po, no? Diba? Ang nahunas tao, gauna ra bagyod, labi na ning mga wapa ka move on bitos politika. Buhat-buhatan kag istorya. So ang giuban dito ni Governor Roque sa biyahe niya mao ang atong representante sa 4th District, ang iya yung mismong kapikas sa kinabuhi, si Ma'am Laarne.
Daghan-daghan na suruyan ni Governor Roque dito gikan sa ilang kalihukan dito sa Canada. Niadto din sila sa Toronto ba to? Toronto? O asa dapita to? Niadto din sila sa North Canada, mantingali ng gamay ra ang gabi gamay ra ngit-ngit badaghan ang hayag sa mga oras. Murag North Canada na. Nakaabot sila dito kay naa may vlog ni Governor Roque nga alas 9 na sa gabi ha. Tong ilang pagsuroy sa usas mga dapit ditong dapita, alas 9 sa gabi perting hayaga pa. Mura bag adlaw pa gyud no? O dire sa ato adlawan pa nga dako. Murag hapon ba hapon. Alas 3 hapon mga ingon anak kahayag. Alas 4 sa hapon. Pero dito sa ila alas 9 na to sa gabi, hapit na mag alas 10. Tagdugay mga ilang gabi dito. Na-part gyud dito sa North Canada nga tulor gyud ka oras ang gabi. Tulor ka oras. Ang himo sa mga tao dito, ang himo sa mga tao dito para makakatulog sila ba? Kaya kung ang adlaw ang imong basihan, ang kahayag imong basihan, mamatay ka, wa kay tulog, wa kay pahuway. Ang ilan dito, bantayan nilang oras, ang EM, anang pare sa ito ba, EM o PM. Hapon, bantayan nilang oras sa adlaw, o bantayan nilang oras sa hapon. Pagabot sa alas 6 na sa ato dire gabi hayag pa dito sila. Alas 6 sa gabi dito, hayag pa. Mura pag alas 2 hapon, ang kahayag. Hantod alas 7, alas 8, pag tingkatulog na alas 9, alas 10, hayag magina adlawan gina nga dako. Pareho ra gina kahayag sa hapon alas 3, alas 2, alas 4 kanang alas 9, alas 10, alas 11. Ang gihimuon sa mga tao dito tingkatulog naman ginang alas 9, tingkatulog na labi na ginang alas 10 nga oras. Ang gihimo sa mga tao dito sa mga residential area ba, ilang taptapan og gitom ang ilang bintana. Taptapan nila kanang mga glass bitaw nga mulusot ang kahayag. Ilan ang gitaptapan og kurtina, bisag dili itom, bisag unsa nga kolor, basta kay makatabon sa kahayag, ayha sila mga tulog. O ayha sila matulog. Kaya kung dili nila nabuhaton, di gyud sila katulog. Gawas tingali kung hago gigas trabaho, lapoy imong lawas, abahalag hayag, kakatulog yung ka. Pero ang ilang gihimo dito, panahon sa tingkatulog na kanang mga oras sa alas 9, hayag pa kayo na sila, sulod sila silang balay, na nakatabo na dito ang kurtina sa tanan nga mga glasses, kining jealousy or glass sa window, sa door, naka-kurtina na natabunan na ng kurtina. Labaw na sa ilang kining room kung asa sila matulog. Naka-close na yun na, ngit-ngit. Suga na dahil ilang ipahayag. Muna iting katulog na dahil nila. Pero hayag pa na. Alas 3 kadlaon pa, ay musugod ang kangit-ngit, hangtod pagka alas 5, alas 6. Kay tulog ka oras naman ilang gabi Pirisyo ba sa kay ingon ana ba? Pasalamat ta din sa Pilipinas ha, kay kompleto kay ta. Kompleto kay tag mga oras diri sa Pilipinas. Gibahin kis Ginoo ba? Alas 6 sa buntag ato sa alas 6 sa gabi mo nay hayag. Alas 6 sa gabi ato sa alas 6 sa buntag. Gibahin gyud ang atong oras diri sa Pilipinas. Mo na pinangga tas Ginoo diri sa Pilipinas. Ikumparar sa ubang mga lugar, nagagwanta sila dito ha. Pilar ka oras ang ilang gabi hayag ang daghan. Matingala ka kay kanang alas 10, alas 9, tanaw ni mo diya sa ilang mga kalye, sa mga suruyan na wa na may mga tao ga suroy. Mura magpanahon atong COVID ba? Bisag hayag, wa na gapanuroy. Pare ba ang panos COVID, di ba sa ato? Adlawan kay nga dako, bisag gabi, kanang gabi, adlawan, wagi, tao ga, lakaw-lakaw, hadlok mama, igo atong COVID. Ingon na dito, ang ilang alas 9, alas 10, gikan pa sa alas 8, alas 9, alas 10, kanang oras alas 10, minus na tao ga, lakaw-lakaw silang kalye.
mga sakyanan, naiuban ka na mag-overtime silang trabaho, pero hayag lagi. Walay hago ang battery sa sakyanan dito, panahon mo padagan sa gabi kay di man gabi, di man ngit-ngit, hayag man. Nakaabot dito si Governor Roque na tumiaging adlaw. Gani, doon naman to si post. Gishare po na ko itong post niya. So nasuruyan yun nila to ang maong lugar. Nga, pertigyod ka nindot sab. Pero, og mabaguhan ka dito, magbantay ka kay di mahibalog kung sa oras sa matulog kay hayag man tanan. Gamay ra man gabi Sa pikas bahin, sobra sa 400 sobra sa 4,600 4,600 ka mga kabataan benepisyaryo kini sa pagbabago a million learners and trees program. Nakadawat sa school bags og essential learning materials ang 4,606 ka mga grade school students sa gikonsiderar nga geographically isolated and disadvantaged areas gidas sa mga nagkadaiyang bahin sa probinsya sa Bukidnon. Sa pagpatuman kini sa pagbabago a million learners and trees program sa Office of the Vice President. Office of the Vice President Sara Duterte. Ubos kini sa pagpakigtambayayong sa mga Army Operating Units sa Bukidnon. Ang mga kadaghanon na bahin-bahin sa musunod nga mga lungsod, Kabanglasan, Pangantukan, Kalilangan, Talakag, Libuna, Baungon, Siyudad sa Malaybalay, o sa Impasugong. Gipasalamatan kini sa mga magtutudlo sa mga lagyong eskwilahan tungod kay daghan sa mga ginikanan ang maglisod sa pagpalit sa school supplies sa ilang mga bata sanglit anaa man sila nahimutang sa lagyo nga mga lugar, labi na gyud katong sa bukid na nga mga bahin nga 10 centavos na lay plite padulong sa langit. Kuyaw sa ba? O dako kay ni katabang Talakag man sa Talakag. Doon na report si Fredelin Arebe, tanaw na ko be. Atong paminahon ko ning report ni Fredelin Ragandang bahin ani. Pagpangapod-apod o kining mga learning materials. Paminahon ta si Fredelin Ragandang kung saan sa nato ni daan kay dapita. Dapita. Oy, partner. Line 1. Sige be. Testing natin line 1. Si Fredelin Ragandang. Saman kalayo sa among naabtan, wala kini sa mga pangandoy sa kabataan nga dinhi nag-umol sa ilang kapalaran. Sa mga eskwelahan nga nahimutang sa geographically isolated and disadvantaged area sa Bukidnon, Kabanglasan, Pangantukan, Kalilangan, Talakag, Libona, Baungon, Malaybalay City ug Impasugong. Daghang kabataan ang nagpadayon sa pagskwela bisan limitado ang ilang mga kagamitan. Apan, ang kakulang sa materyales, dili mahimong babag sa ilang mga damgo. Yes, gipaadto mi diri ni Biti Inday Sara kay na siya gamay na regalo sa inyo. Mao ni among ginatawag na pagbabago bag. Isa-isa sa inyo ha mahalaga. Kang VP Sara ha. Na kumpleto na ni siya, naalam ni siya. Uy, bagon! Pinaagi sa programang Pagbabago a Million Learners and Trees, gihatagan og pagtagad ang panginahanglan sa mga estudyante. Pinaagi sa pag-apod-apod sa mga school bags o essential learning materials. Grateful kaayo ang among school o happy kaayo ni tanan kay naka-receive ni aning kanang gipanghatag karon labi na sa mga bata, ma'am. Dako kay itabang sa ilaha. Thank you so much. Dako kay siyang tabang sa among mga bata. Inubanan sa mga Army Operating Unit sa probinsya,
Gisiguro nga ang serbisyo sa gobyerno makaabot bisan sa labing layo nga mga komunidad. Way mo Bisan babag. unsa pa kalisod sa dalan, bisan unsa pa kalayo ang destinasyon, ang gobyerno nagpadayon sa pag-abot sa matag komunidad aron ihatod ang suporta nga ilang gikinahanglan. Kay daghan kay sa among mga estudyante ang nabilong sa IP learners o mga purpose pod. So dako kay ang among pagpasalamat karon nga adlaw nga naamo dinhi. Ang matag bag nga nadawat dili lamang koleksyon sa mga gamit sa eskwela. Kini simbolo sa paglaom, pag-atiman ug saad nga walay batang biyaan sa edukasyon. Need gigay nila ang school supply kay kabalo na ba sa ilaha, layo sila sa nasod, so dili gigay nila afford dayon nalipay gid mi nga kanang naay ngani nga gipanghatag sa Teacher ni teacher. Pinaagi sa panaghiusa sa gobyerno, komunidad ug mga kasundaluhan, mas daghang pultahan sa oportunidad ang naablihan alang sa atong mga kabataan. Ehe. Ikaw gusto magsundalo. Kinsay gusto may mag-teacher. Kinsay gusto may mag-doktor. Kinsay gusto may mag-engineer. Wow! Ang edukasyon nagpabiling yawe sa pagbag-o sa kinabuhi ug sa pagtukod sa mas lig-on ug malinawon nga kaugmaon. Okay, salamat kayo, Fredeline Ragandang. Moto report ni Fredeline Ragandang sa gikan diha sa atong Provincial Information Office. O may kalambigitan to sa mga bags o school supplies, no? Nga gi pangapod-apod ngadto sa mga kabataan labi na gyud katong mga eskwelahan ngadto silit nga mga dapit gikan sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Sanction diha sa opisina usab ni Governor Rogelio O'Neil Roque deres Bukidnon. Sige. Pinangga gyud ni Vice President Sara Duterte ang taga Bukidnon. Og na hatagan ang mga munisipyo, no? Daghay mga munisipyo na hatagan. Alayon kini sa programa gitawag og GIDAS, Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Og sa program usab, programa ni Vice President Sara Duterte nga gitawag og Pagbabago, a Million Learners and TRIS program sa Office of the Vice President. Nahatda nila ang mga kalungsuran sa Bukidnon sama sa Kabanglasan, Pangantukan, Kalilangan, Talakag, Baungon, Libuna, Malaybalay City o ang ipasugong. Mao ni ang mga dapit nga napod-apuran sa mga bags o school supplies, school learners supplies sa mga kabataan. Gay priority ani kato mga eskwelahan nga tuas lagyo ba? Ang eskwelahan nga tuas bukid. Mo'y gay prioridad ani. Padayon ta sa atong pagpanaguban. Bukidnon, Taguluanon, Mulahay, Kabukalagan, Agriculture, Cooperative, Botram, Mako. Nagpagayon o katiguman nitong Hunyo 15, 2025. Aha. Dire sa atong dire mismo sa siyudad sa Malaybalay. Samtang laing hatod serbisyo karawan ngay kapasigudahan usab sa provincial government programa kini ni Governor O'Neil Roque alang sa mga katawhan sa kabarangayan labi na gyud katong hilit nga mga barangay aron maabot sa serbisyo sa lokal o sa nasyonal nga mga buhatan sa gobyerno. So dugang kini nga
serbisyo, hatod serbisyo karaban. Gipahigayon dito sa Barangay Lopiagan, lungsod sa Sumilaw, Bukidnon. Nato nakalabay nga Hunyo 18. O gubay-ubay ang nahatag nga serbisyo, mga pagpanupi, tuli, napabay ka patuli karon tigklase naman. Doon na po ko kining pedicure, manicure. Kuya usab ha. O niya dayon ang pag-process sa mga papers. Naa ang BIR, naa ang NSO, LTO, DAR, Department of Agriculture, o ban pang ahensyas gobyerno, local ug national, ang nakig-alayon sa maong kalihukan sa hatod serbisyo karaban. Sige, daghan na nakapahimusab sa maong serbisyo nga gihatod sa provincial government sa nasangpit nga lugar. Ato tong balik-balikan si Predelin Ragandang sa interview be. Interview niya sa Dato. O Dato Stribo ba? O katong iyang pangutana gipalusot unsaon pagpalig-on sa maayong relasyon sa komunidad sa mga lumad og ang dugang po niya pangutana katong nganong importante ang pagpasabot sa kinaugalingong bahandi sa mga Pinoy ug ang bayanihan spirit diha sa usa ka IP community. O niya ang iya yung dugang pangutana kining kalasangan o kinaiyahan isip sentro sa kalihukas katawhan. Dato laban sa tribo. Kuya po niya, no? Dato laban. Mulaban kasi siguro niya. Dato laban man. Dato laban sa tribo. Ikaw nun ba nga tribo? Paminaw ta interview ni Fredelin Ragandang. Pagpadayon kanus-an ninyo nasabtan nga ang pag-atiman sa kalasangan ug kinaiyahan mahinungdanon siya nga mahimong sentro sa inyuhang mga kalihukan. So kadto sa akong pagkatao nasabtan na dayon namo or pagkamat ngono kog buot dinas kalibutan nasabtan ako nga importante gyud ang among kalasangan or kinaiyahan kay diha naggikan ang among pagkaon sa tribo. Ang kalasangan mao na ang among kaning pharmacy, mao na ang among merkado, basta mao na tanan, bot sa bot sa in general nga pagkaistorya, ang kalasangan mao na ang among kinabuhi. Kay ang mga tambal na mo na diha ang among mga pagkaon na diha gikan. So, yun, importante gyud sa among kalasangan. Okay. Ayaw sa kay kusog kayong ulan. Perting kusog kas ulan karon sa balay-balay. Kada hapon, halos ba ni kada hapon ba? Tunyagi po mga adlaw. Maaging mga hapon, ulan gyapon. Halos kada hapon nga bundakag ulan ning Bukidnon. Amo to sa Bagyong Francisco pa ba ni? Kaya na may Bagyong Francisco. Ni ay dugang interview ni Fredelin. Paminaw ta. Katong lain niyang pangutana. Sa maogyapon nga dato. Gimugbo-mugbo man eh. Yan ang gimugbo-mugbo pagtira. Bera. So ang bayanihan system dato yun sa ninyo siya pag-preserve na mapabilin gyud siya dinhi sa inyong community. Ako gid kayo ma'am kay usa sa mga pamaagi sa pag-preserve kanang pagpasabot nga dili gid ka makabarog kung ikaw lang usa. So kinahanglan kang adunay kauban. So muna na ang termino sa bayanihan. Kay sama ni among gibuhat sa among nursery, kung ako lang ang nagtrabaho ani, kung wala nila masabti kung unsa ang among tumong, dili sila magbayanihan. So importante gid kay sa amo ang pagbayanihan or kanang pagtinabangay. Inato ka mubo ni pelain. Gimugbo-mugbo ni Fredelin Ragandang. Ikatulo ni. Okay. Unsay sekreto nga nagpabiling lig-on ang inyuhang grupo? Ingani diri sa ambihi ko, although na ami ginailang ang mga leader or ako usa nga giilang nga leader,
pero wala na mo kana gi abuso, wala na mo kanang kinaiya bitaw nga kung unsay naa o unsay dapat desisyonan mo, desisyon dahil mi. Ang among gibuhat para magpabili ng among relasyon, ikonsulta sa namo sa komunidad, ikonsulta sa namo sa uban nga mga leader. Para nga magpabilin gyud nga lig-on ng among grupo. Okay. Minugbo kayo, no? Minugbo kayo nga pangutana, minugbo sa kayo nga tubag. Matoy dugang report ni Fredilyn Ragandang. So tulotok ka hugna nga pangutana niya, ang katong last, ang pangutana mao nga unsaon sa pagpalig-on sa maayong relasyon sa ilang komunidad sa IPIS. Unya dayon ang katong ikaduha, nganong importante ang pagpasabot sa kaugalingong bahandi sa mga Pinoy, ang bayanihan spirit diha sa IP community. Unya katong primero nga pangutana, alang sa kalasangan o kinaiyahan isip sentro sa kalihukan sa katawhan. Mato mga tubag, pangutanag mga tubag ni Dato Laban sa tribong Higaunon. Padayon ta sa atong pagpanaguban diri sa atong tulumanon, paka paminawa apil ka matuuran ang kuna. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Dogang pang mga kasayuran ng atong tagas pagtaga diri sa atong pagpanaguban. Dogang pang mga informasyon. Gikan gyapos Kapitolyo Provincial ang katong Karaban, humanam itong Karaban, no? Gata sa Kalambuan, Boktamako, o ang gobyerno, kuani dugang ni sa atong pangutana ni Fredilyn Ragandang. Gihimo sa pikas bahin, gihimo ang pagpaaktibo sa incident command system. Dito ni sa pangantukan aron makahimog incident management team nga maoy modala sa response operation. Ingon man ang tactics meeting para sa padayon nga hiniusang paningkamot sa mga opisina o ahensya sa gobyerno uban sa mga private groups diha kini sa pagpangita kang Samayla. Katong na-missing kuan, hikers. Katong nag-apil-apil o kat-kat-kat diha sa Mount Kalatungan. Wa pa gid kita siguro ba? Wala pa gyud. 3 days, basig amot ka sa latest karon. 3 days naman ang nakalabayan nga giplastaran gyud og kining incident command system. Doon nag-incident management team ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Alayon kung usab pinagis pagpagkitabaya yung usab sa pangantukan LGU. Doon na sila gitawag nga ICS Incident Command System. O niya gi-activate ang mga tactics sa pagpangita sa kalasangan sa usa ka tawo dunay mawala. Sama nining usa ka Alcards Samayla nga nawa kini ni adtong June 12. Last nakita kini sa June 12 o niya gideklara sa kinikanan nga missing June 14. So ang tigom gilangkuban kini sa PDRRMO Bukidnon, LGU usab sa pangantukan, og ang ilang MDRRMO, og ang Tourism, ang PNP Region 10, DNR Region 10, PENRO, Bureau of Fire Protection pangantukan, og ang Barangay Portolin pangantukan officials. Din mao kini ang tiilan sa kung doon ay mukatkat niya ng Mount Kalatungan. Opat ka adlaw gikan sa
report of missing person kasamtangan pahugtan pa ang pagsusi sa mga timaan sa science of life sama sa footprints o trail signs nga gihatag sa gipahigayong operational briefing before sa jump off nga ilang gihimo sayo sa buntag niadto nakalabay nga Hunyo 18 o tunyaging June 18 adlaw nga Huwebes kana. Grabe no. Saon lagi maggara-gara tag sa kasakas bukid nga wa tay kauban di gyud dapat magsulo. Oh. Og mag-mountain climber magaling ka, mag-mountain climber magaling ta, na gitay grupo ubanan. Ayaw gyud pagsulo-sulo kay delikado gyud ang sulo. Delikado gyud. Simbako unyag maligas ka ba? Bisag unsa nimo ka may laki nga mountaineer. Bisag unsa nimo ka may laki, moabot maging pano mo sipyat ka diha sa imong tumban. Labi pa kung mga bukid ang imong sakaon. Unya kinsa may makasulti kung mahagbong ka sa ubos, kinsa may maka-report sa imong ginayang sa ginikanan, baka sa nahagbong simbako no? Or makaha napakan kag halas. Kinsa may makatabang nimo, kinsa may maka-report ngatos tagtungod. Sa importante nga naagi kauban. Ayaw gyud sakas bukid, mountaineer ka, magsulo-sulo ka ra, sus. Lesson learned kini sa mga mountaineers ha. Lesson learned ni. Kanang pag-discover ninyo sa mga bukid ba? Mga bungtod ka pagsakaon ninyo, lesson learned na ayaw gyud magsulo-sulo. Kinalan mag-uban ko pinakagamay duha. Dapat ginunta, grupo gyud. 6, 5 baka 4 katao. Kag dunay mo sipyat na may maka-report. Na may makatudlo dayon sa mga rescuers. Si Talpulano nahagbong diha ang dapita among kauban. So dunay maka-report dayon. Kung asa dapita kung nahagbong manggaling. Si Talpulano nga among kauban napakaghalas. I-rescue mi dire. So dunay makapahibaw ba? Dili kay magsulo ka. Kung magsulo ka, kinsa man ko nimo report og simbak ko nahagbong ka sa mga bakili diha sa imong gisakaan. O gipaa kag halas, kinsa may musulti ko no nga ikaw ra mang usa. Mao ni nga kakuhaan ta pagtulunan sa mga musakaay pagbungtod. Kining mga mountaineers. Rescue biya ni katrabaho Rescue na. Katkato nimo ng bukid. Ang uban gara-gara. Pero okay na lagi by group. Di gyud magsulo. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Samtang sa pikas bahin, uban pa nga mga informasyon nga atong hatagas pagtaga dire sa atong pagpanag-uban. Kinsa man ni? Lahi ni. Kadtong mga taktika nga ipanghimo. Survival in the mountains, what to do and what not to do when lost. Naday mga mga pahibangno. Gikan kini sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Unsay buhaton nimo once og mo apil-apil kaning mountain climbing, og unsay dili nimo ngayang buhaton. Don'ts and dos. Ang don't mao ni. Don't blindly follow streams and rivers. Water does not always lead to people. Rivers may lead to waterfalls, cliffs, canyons, and dangerous slippery
rocks only follow a system or only follow a stream if the terrain is safe and visibility is good. Oh. So, dili ka mo uban ni anang, o dili ka mo agi anang tubig. Kaya nabay uban nga ang guide nila ang tubig, kanang sapa. Mo'y guide nila o asa sila mo padulong. So, dili po na maayo di ay, kaya doon ay mga rivers, doon ay mga suba nga ang sangkuan false. Oh. Dili tanan sapa or suba nga imong subayon nga hapsay og safety sa katawhan. So mo na'y bantayanan sab. Daghan eh. Mga dos and don'ts. Mo na'y ang lecture pod sa Provincial Disaster Reduction Management Office atol sa ilang meeting. Nahitabo na tungod lagi sa pagkawala nining usa ka samayla nga nikatkat diha sa Mount Kalatungan sa lungsod sa Pangantukan. Sa pikas bahin nagkatigom ang mga stakeholders gikan kini sa mga nagkanang sektor sa coffee industry alang kini sa duha ka adlaw nga strategic planning and execution alignment workshop usa ka higayon diin gituki og gihimay-himay ang kasamtangang kahimtang mga hagit og realidad sa industriya sa kape sa probinsya aron makamugna og hiniusang direksyon og aksyon alang kini sumaabot nga mga tuig. Pinagi sa maong kalihukan, masiguro nga dunay panaghiusa og panag-uyon sa direksyon og prioridad nga magsilbing giya sa mas opisyente nga pagpatuman sa mga programa ubos sa Bukidnon Coffee Roadmap. Usa-usab kini ka maynong danong tigom aron mapalig-on ang kolaborasyon o pagtinabangay sa tanang sektor nga naglambigit sa coffee value chain gikan sa production, processing, marketing, research, capability development og sa finance. Aha. So ang mga katiguman gimo aron nga matutukan ang mga pamaagi sa hapsay nga pagtuman ining programa sa industriya sa kape diri sa ato. Kining Provincial Coffee Development Program ubos sa landong sa Coffee Roadmap. Doon na report ani di man is predilin no? O dili ni predilin basi ka ba ni predilin ang nag-report ani? O taga ko ang gini? Taga Coffee Roadmap nga mga personahe. Ato kuno ning kunon be? Paminahon ta ning report ani. Sige. Bahin sa padayong paningkamot sa probinsya nga makalambo ang industriya sa kape, gipahigayon kining duha ka adlaw nga Coffee Roadmap, Strategic Planning and Execution Alignment Workshop. Nagkatigom ang mga stakeholders gikan sa nagkadaiyang sektor sa coffee industry alang sa duha ka adlaw nga Strategic Planning and Execution Alignment Workshop. Usa ka higayon diin gituki og gihimay-himay ang kasamtangang kahimtang, mga hagit ug realidad sa industriya sa kape sa probinsya aron makamugna og hiniusang plano ug aksyon alang sa umaabot nga mga tuig. Why we are conducting this workshop? It's because the coffee industry in Bukidnon is growing, but many of the challenges and opportunities are being addressed separately by different organizations. The objective is to align. Mag-alignment ta. Stakeholders around common priorities. Identify root cause sa mga constraints nga atong na-experience karon, and we all agree kung unsa atong intervention, kanang gitawag og strategic intervention, para ma-establish ang clear roles and committees that will help Bukidnon achieve its vision for the coffee industry by 2035. Pinaagi sa maong kalihukan, masiguro nga adunay panaghiusa o panag-uyon sa direksyon o prioridad nga magsilbing giya sa mas epesyenteng pagpatuman sa mga programa ubos sa Bukidnon Coffee Roadmap. Importante ni nga nato strategic planning kay for us ma-align namo ang among internal targets and internal operation on how to implement the Bukidnon Coffee Roadmap.
Usa-usab kini ka mahinungdanong tigom aron mapalig-on ang kolaborasyon ug pagtinabangay sa tanang sektor nga naglambigit sa coffee value chain gikan sa production, processing, marketing, research, capability development ug finance. Okay. Maotong kauban ni Fredilyn Ragandang diha gyapon ni sa Provincial Information Office sa Kapitolyo Provincial diris atong dapit sa Bukidnon. Abatos kalihukan katiguman nga gihimo nato nakalabay nga June 17 to nga kalihukan sa Coffee Roadmap o ang maong panagtigom June 8, 17 ug 18 June 17 ug 18 sa mga katiguman kini sa mga stakeholders gikan sa mga nagkadiyang sektor sa coffee industry. Duha ka adlaw kini nga gitawag Strategic Planning and Execution Alignment Workshop. Gituki o gihimay-himay ang kasamtangang kahimtang mga hagit o realidad sa industriya sa kape dinhi sa atong lalawigan o gimugna ang hiniusa nga direksyon o aksyon alang kini sumabot nga mga katuigan pa. Alang kini sa programang Coffee Bukidnon Coffee Road Map. Sige! Anita sa atong 4th District sa Bukidnon, mga kalihukan usab ni Congresswoman Larny Roque, ang atong representante sa 4th District sa atong lalawigan. Mga programa, prohekto, o kining iyang mga balodnon nga napanday o naduso na dito sa Kongreso. Ato man tong gisgutan tong niaging kuan ba? Niaging programa na to ang katong pasado na niya ng mga balodnon. Ikaduha o ang katong duha kuanto pasar na gyud sa third ug final reading sa Congress o gani transmitted na sa Senado. Ang katong tulong nga nabilin mao toy pasado na sa kining second reading sa Congress. Sama ni adtong House Bill number 8869 o sa kini ka akta nga mo provide og libre nga professional examinations sa qualified nga mga indigents nga mga membro sa indigenous peoples and indigenous cultural communities. Mao ni ang House Bill number 8869. Muhatag libre ha. Professional examination ngadto sa mga membro sa IPIS, mga indigenous peoples or indigenous cultural communities. Ayahin makatabang po din ngadto sa atong mga kigsuna lumad. Sila mga kabataan nga ni-graduate na o niya mag-board exam. Wa sila maggasto sa alang sa board exam. So librehon sila. Kung galing mapasar kini maong or kini nasangpit nga House Bill. Ikaduha dayon nanas ikaduhang reading kini ha. Ay aprobado na. Aprobado na din eh. Kuan ka ng third and final reading aprobado na sa Kongreso. Pero wala pa ni matransmit dito sa Senado. Approve na din eh. Sa permero na itong basaan permero na itong isgot, kuan pa man to, second reading. Karon approve na. Sa third ug final reading sa Kongreso. So aprobado na kining House Bill number 8869 nga mo hatag pabor ngadtos mga indigent nga mga estudyante, kining membro sa indigenous no nga mga students, kining membros lumad ba kining mga IPIS. Muhatag libre sa professional examination. Kining mga board exam nga pag-apilan.
sa third and final reading, aprobado na sa Kongreso. Ikaduhang House Bill number 8876. Akta nga mo or an act providing for a 5-year validity period of the professional identification cards of all professionals under the Professional Regulatory Commission. Sama po ni siya ang House Bill number 8876 nga mohatag validity, mudugang og validity sa kining mga professional identification cards. Katong pasado sa board exam o sa kining PRC, Professional Regulation Commission. Ang karon ang ilang ID card renewable 3 years man. 3 years ang pagkakaroon. So kini kay pasado na sa third and final reading, kung ma-approve na gyud dito sa Senado o ma-pirmahan ng presidente, maabot sa lamisa, mahimo na unyang 5 ka tuig ang validity sa mga professional identification cards sa tanang mga professional under sa Professional Regulation Commission. Good news ni. Para sa mga professionals nga pasado sa board exam ubos kini sa Professional Regulation Commission, ang ilang mga ID renewable 5 years na unya kung ma-implement na ni, kung ma-approve na yun dito sa Senate o sa Presidente, kung maabot na galing sa lamisa. Ay katulad dayon nga balod nun, pasado na kapon sa ikatulong katapusang pagbasa sa Kongreso, House Bill number 8700, an act providing for the establishment of an indigenous training center in the city of Valencia, province of Bukidnon, and appropriating funds therefore. So kining House Bill aprobado na pod sa third ug final reading sa Kongreso, House Bill number 8700 nga mo tukod mo establish sa gitawag nga Indigenous Training Center diha kini pagamugnaon pagatukuron sa siyudad sa Valencia. So alang kini sa ato makigsunang lumad usab training center. So posible diha sila tudluan nga makakaton sila sa unang-una kini mga livelihood. Kini kapanginabuhian mo man ning unang panglantaw sa gobyerno. So naa na sila traininganan unya kung ma-establish na diha sa Valencia City. So kini mga House Bill number 8700 aprobado na ni sa third o final reading sa Kongreso. Paspas kayo. Ingon ana kakoge kining atong kongresista, wag yun mo masayop diha sa 4th District. Sa inyong pagpaluyo ni Congresswoman Larny Roque, kay action agad gina siya dunay mga problema o niya mumugna gyud mga balaod alang sa kayuhan sa iyang distrito. Dinila sa tataman sa atong first round. No, dinila sa tataman sa atong first round sa programa. Ato ta sa atong second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sa makausa pa, maayong hapon ninyong tanan. Hapon naman kay 1:20 na. Maayong hapon ninyong tanan. Niyata sa atong second round sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. O kining atong second round, gidalit ka ninyo. Gikan diris atong Radio Paka Studio. Lahos diha sa Radio Mano-Mano, Valencia City, 99.3 sa dial sino mga radio. Oy, ayaw nang katawa kinira. Kana. O niya kining atong tulumanon second round sa programa, gidalit usab kaninyo ubos sa mga maing tinguha ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Federsen
nga nakabase dito sa Amerika. Si Ate Connie Nagak, uy, doon ay mensahe dire si Ate Connie Nagak. Gonon, Sir Jess, salamat kay naminaw na po mi sa imong programa, na po ka sa imong tulumanon. Ni Ami din daghan naminaw sa Sabornidos Compound. Akong mga silingan din regards na lang ko nilang tanan. Gika ni Ate Connie Nagak sa Sabornidos Compound, Barangay Lurugan, Valencia City. Sige, salamat mo di Ate Connie, may hapon ninyo. Uban po sa imong mga silingan. Naminaw Miss Radio Manumano. Sige. Sana sila sa Radio Manumano. Kay live mo ning atong programa sa Radio Manumano. Ikaduha niya marani ka po, no? Ikaduha og send. Ikaduha og send ni Ate Connie Nagak. Siniguro maginis Ate Connie. Inani gina siya mag-text. Siniguro yun. Siniguro yung pag-text ba? Si General Rostom Duran, retired General Rostom Duran, kani barangay kapitan sa Barangay Lombo. May hapon ni mo dia, Kap. May hapon ni mo, Sir General Rostom Duran. Na minaw sila karon sa atong programa sa Radio Manumano. Matod pa niya, may hapon, Jess, mabuhay ka. Likewise, sir, mabuhay ka, sab. Mauraning nailhan ako nga di man kay misuod ni General Duran, dili kay mi close ani bago lang mi nakaila sa Radio Manumano. Pero bilib ko ani tawhan na kay bisag dili kay mi close ug nako ihangyo niya kay mo kuan gisiya ba kanang musugot gyud nako ihangyo. Ay. Buotan magun nga klases pagkatao. Di na siya mo retiro sa pagkapulis. Ka-retire naman Retire ko naman retired general. Di na siya makaretiro sa iyang general nga ranggo kung di pa ni siya buutan. Wa man ni bad record. Kaya kung na ni bad record, na ni kaso gatubang, di na siya makaretire. So plain ang iyang pag-retire, plain. Why problema? Mo na nga buutan. Di na ito makita unsa ka buutan ni nga tao. Bisan to, di kami close ani, mga hangyo-hangyo na ko sa iya ginang dawaton ba? Sama atong pagpatabang sa nako sa kong anak nga kanang wa man ko koy kaila sa Kampalagar ato pag-train pa sa kong anak ba? Kanang anak nako karon nga pulis, mag 5 years na siya sa iyang pagka-pulis. 5 years na, no? 5 years na. Si General Duran ana ang nakatabang pod og ligwat dito sa ibabaw ba? Ay. Basta ganang na imuligwat dito sa ibabaw, alakas ginang imong anak. Di man galing lakas pero di kina madaog-daog ana mga kulata. Ay. Parte sa mga pag kuan na gyud mga assignment na og naapoy muligwat dito sa ibabaw. May ni muligwat si kuan retired General Rostom Duran, dati ko ni pulis o na general pag yun. Permero di rin assign sa balay-balay itong akong anak. Niya pila ka kuan pa to, part pa to silang training. Hantod nga gusto siya magpalestino dito sa Cagayan. Gitagaan siya o kanang sa wapadawatang yung application sa Cagayan. Dito siya gilabay sa dire siya gilabay sa Pasugong. Panggira ba kay PRMG man Ipasugong. Apel pa gani naka-apel pa gani sila tong gira-gira sa Ipasugong. Anana bitay barangay diha nga nagre-rebelde. Ay. Hantod nga nabalhin siya sa kining Alagar og reassign siya sa Iligan. Humas Iligan, ana nagisas Cagayan de Oro karon. Ay. Kokpo Police na siya, Kokpo Police. Cagayan de Oro Police Station. Yang assignment, Kokpo. Cagayan de Oro Police, no? Office, anarday. Cagayan de Oro Police Office. So, nailhan man. Namay nagligwat dito si babaw. Ay.
Wala di na ko ni malimtan si General Rostom Doran buutan gini nga tao. Wa po ko sukad na komentaryo ani tawhana bisan usahay makasumpaki among baruganas politika ba. Sir, namina mga karon sir. Bisan usahay makasumpaki among baruganas politika wa ko sukad ng komentaryo ni ani ay. Akong respeto yung pagkabuutan ba. Sayon siya duulon, sayon po nimo pangayuan o kanang tabang partian ng mga ligwat-ligwat ba? Ang kinay pag-process po nako sa kuan. Kining akong iltap, kag-renew man ako ni akong iltap. Kining license to iltap, license to possess license to own and possess firearms. Di man ma-lisensya ng armas nimo guwa kay iltap. Importante ba ng iltap? Niya kay renewable man. Duha ka tuig ba na siya napinding wa marinyo? Giparinyo na ko. Niya may man yung renewal karong iltap kay 10 years na. Manigulang na ka ba? Ang iltap karon mao na pod sa driver's license. Ang driver's license 10 years na. Bago lang po ko nakarenew sa akong driver's license, 10 years na gapon eh. Ang kining akong iltap, 10 years na pod. Maniguang pa ko ani i-renew. 10 years from now, senior citizen lagi ko ana, karon di pa man ko senior. Senior lagi ko ana ini-renew. O sa gyapon sa nakapadali anak inadugay man na napinding man na dito sa abi kanina ko og gimabaga na dito sa kuan Kamkrame. Kay dito man na hikayo ng license mo, mga license sa pusil, license sa imong pag-on sa pusil, kining iltap dito man na hikayo sa Kamkrame. Abi na ko, sige, babagan ko ba kay gapangumentaryo ra ba ko usahay ni Marcos? Di man di ay. Kulang lagi sa follow up. Si kuan gyapon, General Duran gyapon may akong gi hangyo. Niyang iyang anak kay kuan man, Deputy Commander sa PNP Bukidnon. Deputy Provincial Director sa Bukidnon. Na pindutan, sos, wara amti og usa ka semana, release. Guwapo ra ba kining lisensya kay mura gyapon lisensya sa driver ba? Plastic gyapon og pangit kag naong pagapuhon imong naong inigpilit dito. Mao na General Duran sir, kani barangay kapitan sa Barangay Lumbo. Salamat sa imong kabuutan. O mo ginaota nga magpabilin ang imong kabuutan. O kusab magpabilin ang imong pangandoy pagserbisyo og balik sa katawhan. Og di man mada diha sa city, diha sa imong barangay sa Lumbo. Balikin ang serbisyo. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Anita sa atong mga balita? O anita sa mga balita kay daghan tag sanil ni anapoy ko ano? Napita man sa Cebu, tulo ka tawo gipang patay. Insidente sa pagpamusil sa National High School pagyud. Adi sa kuan din Tacloban City. National High School sa Tacloban City, San Jose. San Jose National High School sa Tacloban City. Usa ka insidente sa pagpamusil. Alas 9 buntag kaganihan sa buntag. Sumala pa doon na usa ka tinunan nga nasamdan og giatiman samtang gidala sa iyang mga kaubanang estudyante. Adili din ni tulo usa di kabuk ang naigo sa pagpamusil sulod sa eskwelahan ha. Sus di na grabe karon no. Di na kumpiyansahan karon ning mga grabe. Doon ay follow up ani. Breaking news,
tulo ang agay, tulo gani ang patay. Og 5 ang samaron sa shooting incident tabo sa National High School sa Tacloban City. Duha ka suspetsado minor de edad. Duha ka suspetsado minor de edad pulos ha. Usa pa lang ang dadakpan. Grabe mga bataot pa kay mga gatasan pa kay baba nanay pusil. Sus Ginoo ko. Ay! Kuyawa ko ni. Sulod pag yun sa eskwelahan ha. San Jose National High School sa Tacloban City. Nagdaladalag armas sa lugar ng duha ka estudyante, minor de edad. Unya, hagas lang namusil sa ilang mga kauban ng estudyante. Tulo ka buok ang udispat. Kay grabe patay magidinig tulo ba? Unya, 5 ang samaron. Sus. So man pataka nagpamusil siguro ni, pataka nagpamusil. Kini pa man sago ng mga high school pa. May abot lang basig na sa man na may mga bata po nga magapil-apil na anang kuan bitaw. Shooting. Kanang sa gun club nga mga kalihukan ba? Na may mga bata nga mga shooters na sabi sa gagmay pa. Pero kini grabe no? 5 ka buok ang naangin. Samdan, landing sa balay tambalanan. Tulo ang patay. One latest report nga ito nadawat karon. Sus, Ginoo ko. Nga nakasulod maning, nga nakalusot maning armas sa eskwelahan. Ha? Kini nga eskwelahan na sa gobyerno ni kay National High School man. Government ko ani school. Kay National High School man. So dito ni sa Tacloban City na itabuha kaganas buntag. Adili, di kaganas buntag. Nato nakalabay nga mga adlaw buntag. Grabe. Ayun ani na ning atong kuan karon? Ayun ani natin panahon na to karon? Wa ni hadlok no, mga dagko og bata. Mga dagko og bata wa ni hadlok. Mamusil na. Sus Ginoo ko. Samtang sa pikas bahin des Valencia di ta magpalayo. Des Valencia do na po'y biktima sa pagpanglugos. Kay. Ha? Biktima sa pagpanglugos diha sa siyudad sa Valencia. Grabe ha. Naitabo ni na tumiaging adlaw. Solbarono na po ni Mayor Galario. Morarabag nangagot ang ipon ni kani Mayor John Galario ani sa diha nakadungog siya ni kuan na ba? Sa diha ni abot sa dalunggan kining laing hitabo nga pagpanglugos sa Valencia. Lain ra ba na si Mayor Galario? Kining former mayor ba? Jose John Galario. Lain ra ba mangagot yang ipon kay mura ra ba nagsiwaway? Dili to siya ang mayor karon pero pwede ba na siya maka-order kay naa man siya sa likod sa mayor. Grabe no? Ha? Mo ni ang panghitabo na po di siyudad sa Valencia. Nato na kalabay nga mga adlaw. Padayon giimbestigahan sa kapulisan ang insidente sa pagpanglugos usa ka bata nga babae sa may Purok 5 Inawaan, Batangan. Nahitabo kini nato na kalabay nga mga adlaw sa buntag. Nasara nagpakitabang ang maong biktima sa mga otoridad human sa hitabo o gisuta pa ang insidente sa maong ora gisubay sa kapulisan ang maong insidente o ang pag-identify usab pag-ila sa suspect aron sa pagdakop niini. Dakpan naman tingali ni mo, dakpan ni suspect. Pastila naa na po ng gara-gara ni Nunes Valencia. Kasagaran na ba sububuhat aning mga ingon ani nga binuang nga nang lugos-lugos
adik-adik ra ba? Oh. Salamat na lang nga buhi ra ning biktima. Pero di ta pasalamat sa ngalan gilugos. May manubag ang kuan ni. Koy nangagot ra bang ipon ni ex-mayor John Galario, lisod ra ba na mangagot ng ipon niya? Panahon na siguro ni ex-mayor John Galario. Mayor ka pong itawag sa imo ha? Panahon na tingali nga kanang may siguro sampulan na to ba? Katumbuang gyud. Piliong gyud to nagbuang mo gyud sampulan. Hadlok mataan ng mga human rights. Oh. Ngano ba deg ipadala ta dito sa Dahig Netherlands? Pero layo ra ba tong dahig, no? Mara ba ni kahadlukan karon sa mga opisyal sa gobyerno? Kanang muhimo og kuan ba? Aksyon nga dili na dugay-dugayon ang kaso bitaw, labi pag mapamatud-an. Nga nag-ingos kinat sila nga huwis ni kutsilyo. Pastilan. Kadlukan na sa gobyerno karon sa kuan mga opisyal, mayor, gobernador, kadlukan na nila kay basig parehaso ni kanhi Presidente Duterte dito na po kay pada sa Dahig Netherlands. Sakyan aning mga sakyan aning human rights nga may klaro ba? Wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dira sa atong pagpanaguban sa Tulumanon. Paka, paminaw, apil kamaturan ang kuna. Hangtod sa sunod, higayon sa magtaknag samang istasyon. Bye-bye, 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 bye-bye! Inyong nabati ang Tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.